Kung hindi nga lang siya dominante, mainit ang ulo at maiksi ang pasensya, ay baka maghabol pa ako sa kanya. Pero isa nga rin yun sa dahilan kung bakit gusto kong lumayo sa kanya at tinanggihan ang alok niyang kasal. Bukod sa alam kong hindi naman niya ako mahal, ay ayoko maging sunod-sunuran sa kanya habang buhay. Hindi ko pinangarap maging sunod-sunurang asawa, kahit gaano pa kayaman ang lalaki. Ma'am, pasok na raw po kayo. Nilakhan ng secretary ang bukas ng makapal na kahoy na pinto. Okay. Tinanggal ko na ang shades at pumasok na. Umawang ang labi ko na makita si Ryder na seryoso ang mukha. Habang abala sa sinusulat o pagpipirma sa kaharap na papel at may suot pa siyang salamin na bumagay lalo sa kanya. Ang hat niya lalong tingnan. Ang alam ko ay malapit na siyang mag-40 pero hindi halata sa mukha at katawan na lalo pa yatang lumaki. He's aging like a fine wine. Nagtaas siya ng mukha at tumingin sa akin. Parang hindi siya nagulat na makita ako after 3 years. Malamang ay nabalitaan na niya ang pagbabalik ko. Wala siyang kangiti-ngiti at iminuwestra ang kamay sa couch. Have a seat. Alok niya sa formal na boses na parang tauhan lang niya ako. Na-disappoint naman ako at umikot ang mata. Hindi ito ang inaasahan kung magiging trato niya sa akin kanina. Oh well, anyway, hindi naman siya ang pakay ko kundi ang anak ko. Minanat ko ang labi sa matamis ng ngiti at umupo sa couch sabay de 4. Sinadya ko ipakita sa kanya ang mapuputi kong mga hita na kahinaan niya noon. Baka sakali maakit siya. Di hindi na ako mahirapang makuha si Rafael. What do you want? Malamig ang tono niya. Kasi lamig ng reaksyon sa kanyang mukha. You. Pilyang sabi ko't ngumiti ng matamis. Tumawa naman siya pero ang tawa niya ay punong-puno ng sarkasmo. I'm sorry to disappoint you pero hindi na ako interesado sa'yo. Kahit magubad ka pa sa harap ko. Anya at bored pa akong tinignan mula ulo hanggang paa. Nakaramdam naman ako ng inis at pagkapahiya pero hindi ko iyon pinahalata sa kanya dahil lalo lang niya akong pagtatawanan. Itinago ko na lang sa pagtawa ang pagkapahiya. Hindi ka pa rin nagbabago, Ryder. Diretsahin mo na ako, Almira. Wala akong panahon makipagbulahan sa'yo. Marami pa akong gagawin. Nabura ang ngiti ko at bumuntong hininga ko. I want Rafael, ang anak natin. Gusto ko siyang makita. Tumaas ang kilay niya at hinubad ang salamin. And why? Hindi ba wala ka namang pakialam sa kanya? Bakit ngayon gusto mo siyang makita? Dahil anak ko pa rin siya, Ryder. Namimiss ko na siya. Ngumisi siya. Himala, namiss mo pa siya pagkatapos ng 3 taon. At anong akala mo? Basta-basta mo lang siya makikita kung gugustuhin mo? Sinabi ko naman sa'yo noon, di ba? Oras na umalis ka, wala ka na babalikan. Tumiimbagang ako. Alam ko mahihirapan akong kausapin siya. Mabuti na lang at nakipag-usap na ako sa attorney ko kaya alam ko ang ipambabala ko. Ako pa rin ang ina niya, Ryder. Balibalik ta rin mo man ang mundo, ako pa rin ang nagluwal sa kanya. Mas may karapatan ako at naayon yun sa batas. Kaya makikita ko ang anak ko sa ayaw mo man at gusto. At kung magpupumilit ka na hindi ipakita sa akin ang anak ko, pabor sa akin yun. Mas madali ko makukuha sa'yo si Rafael. Nakangising sabi ko. Siya naman ang tumiimbagang. Nagalawan ang panga niya at tumalim ang tingin sa akin. Nakaramdam naman ako ng pagbubunyi sa loob-loob ko. Pakiramdam ko'y natalo ko siya. Tuwang-tuwa kami ng mga kasambahay dito sa kusina habang pinapanood namin si Rafael na nagpapakitang gilas sa pagkanta at sayaw sa ibabaw ng counter. Ginagaya niya ang napapanood niya sa paborito niyang cartoons na educational. Kahit hindi naiintindihan ang lumalabas sa bibig niya, ay nasa tono naman siya at bibong-bibo pang sumasayaw. Nasa gilid lang ako ng counter at inaalalayan siya dahil baka mahulog. Ay, ang galing-galing naman ni Rafael! Bulas ng mga kasambahay na napapapalakpak pa sa tuwa. Si Ika nga ay ginagaya pa si Rafael sa pagsayaw, kaya lalo lang ginanahan ng pasikat na bata. Si Danda naman ang pinakuha ko ng video gamit ang cellphone ko. I-upload ko yun mamaya sa social media ko. What's going on here? Natigil kami sa munting katuwaan nang marinig ang boses ni Ryder. Pati si Rafael ay napatigil din sa pagsayaw at pagkanta. Halos sabay-sabay kaming lumingon kay Ryder. Pero ang mga mata ko ay mas tumuon sa magandang babaeng may katangkaran na nasa kanyang likuran.
Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko ngayong kaharap ang totoong ina ni Rafael. Halo-halo ang nararamdaman ko pero mas lamang ang agam-agam at takot. Wala naman kasi sa hinagap ko na biglang magpapakita ang ina ni Rafael at nai-intimidate ako sa kanya. Ang sabi ni Ate Melinda, modelo si Almira sa ibang bansa. Obvious naman dahil sa figura niya at height. Elegante din siyang kumilos. Maganda ang tsinita niyang mukha at makinis na makinis ang maputing kutis. Siya ang kamukha ni Rafael. Bumuntong hininga ako habang nasa entrada ng komedor at nakatanaw sa sala kung nasaan ang mag-ama at kaharap si Almira. Karga ni Ryder si Rafael na ayaw humarap kay Almira. Kanina nga nang ipakilala niya ito sa totoong ina ay iiling-iling lang ito at panay ang sabi ng no. Ngayon pa lang kasi nito nakilala at nakita ang totoong ina dahil maliit pa ito nang iwan nito. Rafael baby, Mom is here. Malambing nakausap ni Almira sa anak. Pero wala pa rin kibo si Rafael at nakayakap lang sa ama. Nakaramdam ako ng lungkot at insecurity. Kung titingnan sila talaga ang pamilya. Nangangamba tuloy ako na kukunin ni Almira si Rafael. Siguradong maiiyak ako sa lungkot pero wala naman ako magagawa dahil siya ang tunay na ina. At siya ang mas may karapatan kaysa sa akin na tagapag-alaga lang. At ang pinangangambahan ko talaga ay ang hiwalayan ako ni Ryder at magsasama na sila ng ina ni Rafael bilang pamilya. Tila may kumurot sa puso ko sa isiping iyon. Ipinilig-pilig ko ang ulo. Ano ba itong naiisip ko? Masyado akong praning? Kasi naman, bakit hindi sinabi agad ni Ryder na bumalik na pala ang totoong ina ni Rafael? Para hindi ako nabibigla ng ganito at inihanda ko sana ang sarili ko. Ang ganda rin pala ng totoong mommy ni Rafael, ano? Kaya pala hindi kamukha ni Sir dahil kamukha niya. Ani Lorna na nakasilip din. Lahat kami nakasilip sa sala mula dito sa komedor. Oo nga, kamukha ng babae si Rafael. Parehas silang singkit at maputi. Sang-ayon ni Ikang. Sasama kaya si Rafael sa totoong mommy niya? Tanong naman ni Dandan. Yan ang malaking tanong. Sus, duda ako na sasama si Rafael sa totoo niyang mommy. Alam niyo naman si Rafael, hindi yan basta-basta sumasama sa mga taong hindi niya kilala. Ngayon lang niya nakita ang totoong mommy niya eh. At kung sasama si Rafael, paano naman si Sir? Baka magsasama na sila bilang pamilya. Di, happy family na sila. Parang may pumiga sa puso ko sa sinabi ni Dandan. Uy, grabe ka Dandan. Nandito si Lucy oh. Saway ni Ikang kay Dandan. Ay, sorry Ate Lucy. Ngumuwi si Dandan. Nganitaan ko lang siya. Naiisip din pala nila ang bagay na iyon. Hindi yan sila magsasama. Malakang galit ni Sir Ryder kay Ma'am Almira dahil sa bastang pag-alis dito noon na hindi man lang iniisip si Rafael. Singit ni Ate Melinda. Paano naman kung mawala na ang galit ni Sir at na-realize na mahal pa rin niya si Ma'am Almira? Tanong ni Lorna. Basta, maniwala kayo sa akin. Hindi babalikan ni Sir si Madam Almira. Kilala ko si Sir. Saksi ako sa mga babaeng naugnay sa kanya noon at hindi naiiba sa kanila si Ma'am Almira. Si Lucy lang ang tanging naiiba at si Lucy ang dahilan kung bakit hindi babalikan ni Sir si Ma'am Almira. Napangiti ako sa sinabi ni Ate Melinda. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Sana'y ganun nga. Basta magtiwala ka lang kay Sir Lucy. Payo pa sa akin ni Ate Melinda. Tumango naman ako. No! I want mommy! Sabay-sabay kaming muling napalingon sa sala nang marinig ang galit na boses ni Rafael. Nagulat pa ako dahil nakapagsalita siya ng buo. Baby, I'm here oh. I'm your mommy. Lumapit si Almira kay Rafael na buhat pa rin ni Ryder. Hinawakan niya si Rafael pero inalis lang ni Rafael ang kamay niya. No! No! Baby, Mom is here now. Look at me. Pamimilit ni Almira. Almira, huwag mo na siyang pilitin. Ani Ryder. Pero paano niya ako makikilala kung ayaw akong harapin? Tila naiinis ng sabi ni Almira. Napataas naman ang kilay ko. So ano? Si Rafael mag-a-adjust? Ganon? Tumalim ang mata ni Ryder nakatingin kay Almira. What do you expect? Salubungin ka niya ng yakap? Iniwanan mo siya, sanggol pa lang siya at ngayon ka pa lang niya nakita. Kaya magtiis ka. Bumagsak ang balikat ni Almira at bumalik sa upuan. Tumingin naman sa gawi ko si Ryder. Agad namang nagsipulasan sila Lorna.
Nginitaan ko naman siya at ngumiti din siya sa akin at muling bumaling kay Almira. Pinagmamasdan ko ang paraan ng tingin niya kay Almira at ikinukumpara ko iyon sa tingin niya sa akin. Ang tingin niya kay Almira ay malamig at walang emosyon. Paminsan-minsan ay gumuguhit pa ang talim kapag may sinasabi ang babae na hindi niya gusto. Ibang-iba sa mga tingin niya sa akin na malagkit. Lagi may pilyong kaslap at namumungay pa ang mga mata. Isa pa pala, Almira, gusto kong malaman mo rin na hindi ordinaryong bata si Rafael, gaya ng inaakala mo. Kumunot ang noo ni Almira sa sinabi ni Ryder. What do you mean, Ryder? Na-diagnose si Rafael na may ADHD at meron din siyang speech delay. ADHD? You mean Attention Deficit Hyperactivity Disorder? Paano nangyari yun? At bakit may speech delay din siya? Sunod-sunod na tanong ni Almira. Haba malay ko. Kung hindi ka lumayas noon, edi sana alam mo. I'm asking you seriously, Ryder. Paano nagkaroon ng ganyan si Rafael? Bumuntong hininga naman si Ryder. Ang sabi ng doktor niya, maaaring genetics. Maaari din sa mga iniinom mo noon na may halong kemikal na nakaapekto sa utak niya. Sagot ni Ryder sa tonong may panunumbat. Hindi naman agad nakaimik si Almira. Sinasabi ko na ito sa iyo ngayon para makapag-isip ka kung gusto mo pa rin kunin si Rafael. Hindi birong pag-aalaga sa kanya. Walang nagtatagal na yaya sa kanya. Baka mahirapan ka. Ngayon pa nga lang hirap ka na lapitan siya. Nakangising turan ni Ryder. Tinatakot mo ba ako, Ryder? Pues hindi ako natatakot. Kayang-kaya kong alagaan si Rafael at mapapalapit din siya sa akin. Makikita mo, sasama din siya sa akin at iiwanan ka niya. Confident na sambit ni Almira. Nagkibit balikat naman si Ryder. Okay, sabi mo eh. Basta binalaan na kita. Nagpumigla si Rafael sa buhat ni Ryder. Gusto niyang bumaba. Ibinaba naman siya ng ama. Akala ni Almira ay lalapit sa kanya si Rafael kaya ibinukan niya ang dalawang braso pero hindi lumapit sa kanya si Rafael at ni hindi man lang siya tiningnan. Nakita ako ni Rafael at tumakbo siyang palapit sa akin. Mommy! Tawag niya sa akin palapit sabay taas ng dalawang braso. Agad ko naman siyang binuhat. Namiss ko siyang bigla. What the hell, Ryder? Why my son calling her mommy? Natigilan ako nang marinig ang sinabi ni Almira. Watch your mouth, Almira. Saway naman ni Ryder. Tumingin ako sa dalawa at parehas na silang nakatayo't nakatingin sa akin. Si Almira ay lumapit pat mataray ang tingin na ibinigay sa akin. Tinignan pa niya ako mula ulo hanggang paa. Oh my gosh, Ryder. Bakit hinahayaan mo ang anak natin na tawagin mo ang katulong niyo? Tila nandidirin sabi ni Almira. Tila naman may pumitik na ugat sa sentido ko. Nainis ako sa tono niya. Tonong mata pobre. Hindi siya katulong. Girlfriend ko siya at siya ang kinikilalang mommy ni Rafael. Ni Ryder. What? Are you kidding me, Ryder? Pumatol ka sa isang katulong at hinayaan mong kilalanin siyang mommy ni Rafael? Are you out of your mind? Gigil na sabi ni Almira sa mataas na boses. Narinig ko naman ang bulungan nila Lorna sa loob ng komedor. Nakikinig sila at hindi lang lumalabas dahil baka sitahin sila ni Ryder. My love life is none of your business, Almira. Ang business mo lang dito ay si Rafael. Kaya wag mo kaming pakialaman ni Lucy kung ayaw mong hindi na makatuntong dito sa pamamahay ko. Banta ni Ryder. Natigilan naman ang babae pero namumula na ang kanyang muka sa inis. Dapat lang talaga na makuha ko si Rafael. Kung ano-anong kaimuralan na nakikita niya sa bahay na ito. Wow, coming from you, ha? Kung nalalaman lang ni Rafael kung anong klaseng babae at ina ka, baka isuka ka pa niya. Balta naman ni Ryder. Kinagat ko naman ang labi para pigilan ang mangiti sa sinabi ni Ryder. Baka lalo lang mabwisit si Almira. But, monster! Sambit ni Rafael at tinuro si Almira na napaawang ang bibig. Nabigla siya sa itinawag sa kanya ng anak. Baby, ang mommy ito? No, Bud! Monster! Ulit pa ni Rafael. Gumuhit naman ang sakit sa mata ni Almira. Sinaway ko naman si Rafael. Tumigil naman siya at yumakap sa leeg ko sabay sandig ng ulo sa aking balikat. Pumuntong hininga na lang si Almira at hinarap si Ryder. Babalik ako dito bukas. Nagkibit balikat si Ryder. Kaya lang napag-usapan, pwede mong dalawin dito si Rafael pero hindi mo siya pwedeng ilabas hanggat hindi pa natatapos ang hearing. Alam ko at umaasa ako na hindi mo itatago sa akin ang anak ko.
Isinukbit na ni Almira ang kanyang bag sa balikat. Hindi ko na kailangan gawin niyan dahil mananalo ako sa custody. Sa akin si Rafael. Huwag kang magpakasiguro, Ryder. Hindi kita bibigyan ng madaling laban. Palabang sabi ni Almira. Ngumisi naman si Ryder. Bring it on! Lumapit sa akin si Almira at hinawakan sa likod si Rafael na ikinapit lang nito. Hindi ito komportable sa hawak niya. Bumuntong hininga si Almira at mataray ako tiningnan sabay irap at talikod. Walang salitang lumabas na siya ng bahay. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Lumapit na si Ryder sa amin ni Rafael. Hinapit niya ako sa bewang at hinalikan sa sentido. Hinapos naman niya ang likod ng anak. Ginalaw-galaw ko ang kamay pahaplos sa malapad na dibdib ni Ryder. Nakaunan ako sa isang braso niya. Kanina pa niya ako tapos ang kininan 3 beses. Gusto nga niyang humirit pa ng isa pero sinabi kong pagod na ako. Hindi naman siya namilit, pero heto ako't dilat na dilat pa rin ang mga mata at gising na gising ang diwa. Madaling araw na yata. Marami ang tumatakbo sa isip ko gaya ng biglaang pagdating ng tunay na ina ni Rafael. Punong-puno ng pangamba ang puso ko. Gumalaw si Ryder at hinawakan ang kamay ko. Bakit gising ka pa, sweetie? Akala ko ba pagod ka? Nakangising tanong niya sa namamaos na boses. Ngumuso ako. Oo, pagod ako pero hindi ako makatulog. May problema ba? Bumuntong hininga ako at tumingala sa kanya. Wala naman pero may iniisip lang ako. Ano? Huwag mo sabihin ibang lalakang iniisip mo, sweetie. Mag-aamok talaga ako sa labas. Sira? Hindi? Natatuwang sabi ko. Napaka-violente talaga niya pero love ko pa rin siya. Ano ba kasing iniisip mo? Kumagat labi ako. Yung ex mo, si Almira. Bakit hindi mo sinabi na bumalik na pala siya? Bumuntong hininga siya, tinaplos ang braso ko. I'm sorry, Lucy. Ayoko lang na madamay ka sa problema namin ni Almira. Ako naman ang napabuntong hininga. Pero damay na ako, Ryder. Girlfriend mo ako, di ba? At akong kinikilalang mommy ni Rafael. Alam mo bang nag-aalala ako ngayon? Iniisip ko si Rafael. Ngayon pa lang parang hindi ko nakakayanin na malayo siya sa akin. Pero ano magagawa ko? Wala naman akong karapatan sa kanya. Hinalikan niya ako sa noo. Hindi mo mawawala sa atin si Rafael, sweetie. Trust me. Mananalo ako sa laban namin ni Almira para sa custody ni Rafael. Hindi na lang ako nagkomento pa. Mag-aabang na lang ako ng resulta at sana ay pumabor kay Ryder. Bakit naman hindi mo agad sinabi sa amin nang mama mo na bumalik na pala ang talipandas mong ex at nanggugulo pa? Kung hindi pa tumawag si Atty. Regalado, hindi pa namin malalaman. Litanya ni Papa habang palakad-lakad sa harap namin ni Mama. Pinapunta niya ako rito sa mansyon matapos niyang malaman ang tungkol kay Almira. I'm sorry, Papa. Gusto ko lang plansyahin muna ang lahat. Ano ba kasi ang gusto ng babaeng yan? Inabandona na niya si Rafael para sa sarili niyang kaligayahan. Pero ba ang gusto niya? Magkano? Bumuntong hininga ako. Wala siyang nababanggit tungkol sa pera, Papa. Seryoso siya na makuha si Rafael. Langyang yan. Maganda ng buhay ni Rafael. Hindi na siya kailangan nito. Pero si Almira, kailangan niya si Rafael. Kahit anong klase pa siyang inain, nangungulila pa rin siya sa anak. Singit ni Mama na kanina lang ay nakikinig. Wala siyang kwentang ina, honey. Kaya hindi dapat mapunta sa kanya si Rafael. Baka maging impyerno lang ang buhay ng apo natin. Pero hindi tayo magdadesisyon yan, kundi ang korte. Sabay kaming napabuntong hininga ni Papa. Hindi basta-basta itong laban mo na ito, Ryder. 50-50 ang chance mo rito. Malaki ang chance na paboran ng korte ang babaeng iyon kaya mag-isip ka na mabuti sa bawat desisyon na gagawin mo. Alam ko, Papa, at hindi ko hahayaan na basta nalang paboran ng korte si Almira. Hindi ako makapapayag. Tumiimbagang ako. Basta, huwag ka lang gagawa ng labag sa batas, anak, para hindi ka mabutasan. Paalala pa ni Papa. Yes, Papa. Mag-uusap ulit kami ni attorney. Pag-uusapan namin ang susunod na hakbang. Good. Tumabi ng upo sa akin si Mama at hinawakan ng kamay ko. Ngumiti naman ako sa kanya. Basta anak, huwag mong hahayaan na mawala sa atin si Rafael. Anak mo siya. Yes, Mama. Gagawin ko ang lahat. Ngumiti si Mama at tinapik-tapik ang kamay ko. Nagpaalam na ako kay Papa at Mama. Uuwi muna ako sa bahay bago dumiretso sa opisina ko. Good morning, baby. Mom is here again.
Lumingon ako kay Almira na biglang pumasok sa kwarto ni Rafael. May mga dala siyang paper bag. Tumayo naman si Rafael mula sa pagkakasalampak sa sahig at yumakap sa akin. Umikot ang mata ni Almira sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin. Sinabihan naman ako ni Ryder kanina na pupunta nga si Almira dito sa bahay para dalawin si Rafael. Isa yun sa mga kasunduan ng dalawang parte. Basta hindi lang ilalabas ni Almira si Rafael. Nung ka namang mailabas ng babae si Rafael, mahihirapan siya. Look, Rafael, Mommy bought you many toys. Inilabas ni Almira ang laman ng mga paper bag na dala niya. Puro iyon mga laruan. May robot, kotse-kotsihan at kung ano-ano pang laruan na gustong-gusto ng mga batang lalaki. Tumingin naman doon si Rafael. Nakuha na ng mga bagong laruan ang atensyon niya. Umiwalay siya ng yakap sa akin at lumapit sa mga laruan. Dinampot niya ang laruang robot na nakabox pa at lumapit sa akin at ipinakita ito. Mommy? Nakangiting sambit niya. Tumingin ako kay Almira na nakasimangot na at inarapan naman ako. Mahipan sana siya ng masamang hangin. Pinabuksan sa akin na Rafael ang laruang robot. Maingat ko naman iyong binuksan. Tuwang-tuwa siya nang mahawakan ng laruan. Ano sasabihin mo sa kanya? Tinuro ko si Almira at tumingin naman siya dito. Thank you po. Nakangiting sabi niya. Ngumiti naman si Almira na tila naiiyak pa. You're welcome, anak. Pahag naman si Mommy, please. Umiling-iling naman si Rafael at humarap na sa akin. Gumuhit naman ang lungkot sa mga mata ni Almira. Nakaramdam naman ako ng awa sa kanya kahit bruha siya. Rafael, hug mo siya. Kausap ko kay Rafael pero ngumuso lang siya at umiling. Siya nagbigay niyang toys. Dapat hug mo siya. Sige na, hug mo na siya. Umarap naman si Rafael kay Almira at lumapit dito. Nag-squat naman si Almira para magpantay sila. Niyakap ni Rafael ang ina niya. Napangiti naman ako sa nasaksihang tagpo. Hinalik-halikan ni Almira ang buhok ni Rafael at hinaplos-haplos ang likod nito. Kung hindi kasi niya inabando na ang anak, ay hindi sana niya at hindi sana siya mangungulila ng ganito. Pero kung hindi niya inabando na si Rafael ay baka hindi ako dumating sa buhay ng mag-ama. May dahilan talaga lahat na nangyayari sa buhay ng tao. Hindi na nakabalik sa akin si Rafael dahil naging abala na siya sa iba pang mga laruan na binili ni Almira. May kurot sa puso ko habang pinapanood sila pero wala akong karapatan na magdamdam dahil sila ang tunay na mag-ina. Lalo pang natuwa si Rafael sa ibang laruan. Ang kutsi-kutsihan na the remote ay pina-under niya. Ganito naman siya lagi kapag may bagong laruan. Baka pwedeng lumabas ka muna at bigyan kami ng privacy ng anak ko. Nakataas ang kilay na sambit ni Almira. Bumuntong hininga ako at tumayo na mula sa pagkakaupo sa kama. Nilingon ko si Rafael na abala pa rin sa laruan. Iiwan ko muna silang mag-ina para makapag-bonding. May bigat sa loob ko habang pababa ako ng hagdan. Ayoko sanang iwanan si Rafael kay Almira pero ang epal naman ang dating ko kung hindi pagbibigyan ng pakiusap ng babae. Oh, nasa si Rafael? Tanong ni Lorna pagpasok ko ng kusina. Iniwan ko muna kay Almira. Nagsalin ako ng tubig sa baso mula sa pitsil at ininom ito. Mabuti at nagpaiwan sa kanya si Rafael at hindi naghabol sa'yo. Ani Ate Melinda na nagsasangkot sa, may mga bagong laruan kasing dala si Almira. Kaya pala. Nakakainis si Rafael ha? Ipinagpalit ka lang sa laruan, Ate Lucy? Singit ni Dandan. Natural lang yun sa bata dahil gusto nila ang mga laruan, lalo na ang mga bago. Sabi ko, kung sa bagay. Sabay-sabay kaming natigilan ng makarinig ng tili at malutong na mura. Boses iyon ni Almira. Binaba ko ang baso sa counter at dali-dali lumabas ng kusina at sumunod naman sa akin sila Ate Melinda. You damn it! Dinig kong mura ulit ni Almira. Nakita naman namin si Rafael na dali-daling bumaba ng hagdan. Ano nangyari, Ikang? Naku mga day, si Ma'am Almira nasa pula ni Rafael. Sabi ni Ikang. Anong nasa pulan? Naguguluhang tanong naman ni Ate Melinda. Ano pa ba? Di binato sa pulo sa mukha si Ma'am Almira. Dali-dali ako umakyat ng hagdan at pumasok sa kwarto ni Rafael. Mommy! Lumapit sa akin si Rafael at tinaas ang dalawang braso. Binuhat ko naman siya.
Bumungisgi siya at tinuro si Almira na hawak-hawak ang ilong. Hindi maipinta ang kanyang muka. Napaawang na lang ang labi ko. Ayos ka lang, Almira? Nag-aalalang tanong ko kay Almira. Mukhang na-damage ang ilong niya. Matalim na tumingin siya sa akin. Syunga ka ba? Mukha ba akong okay? Singhal niya sa akin sabay turo sa kanyang ilong na binato ni Rafael. Napangiwi ako nang makitang namumula ito. Mukhang napuruhan ni Rafael. Ilayo mo sa akin ng batang yan, ha? Napataas ang kilay ko. Oh, akala ko ba gusto mo magkaroon kayo ng privacy ni Rafael? Mariin siyang pumikit at bumuntong hininga. Nakarehistro pa rin ang inis sa kanyang muka. Hindi muna sa ngayon. Alis na ko. Patitingnan ko itong ilong ko sa doktor. Babalik na lang ako bukas o baka sa isang araw. Anyat pahablot na dinampot ang bag na nasa sofa at isinukbit sa balikat. Sabay marcha palabas ng kwarto at hindi man lang nilapitan si Rafael para magpaalam. Napailing-iling na lang ako. Paano niya maalagaan si Rafael kapag napunta sa kanya kung ganito kaiksi lang ang pasensya niya? Kawawa talaga si Rafael kapag napunta sa kanya. Baka mapabayaan lang niya dahil hindi niya kaya. Pero sa ngayon, siya muna ang kawawa dahil sa ilong niya. Lumapit ako sa kama at binaba doon si Rafael. Rafael, tingin ka kay Mommy Lucy. Tumingin siya sa akin at bumungis-ngis. Napabuntong hininga naman ako. Super cute talaga siya eh. Yun nga lang, huwag kang magpapakakampante. Ganoon din ang ginawa niya sa akin noong una. Binato din niya ako ng laruan at nagkabukol sa noo. Pero mas masakit talaga ang matamaan sa ilong. Yung ginawa mo kay Mommy Almira, bad yun ha? Hindi tama yun. Mag-sorry ka sa kanya pagbalik niya, okay? Ginusuan lang niya ako. Rafael. Opo. Good boy. Hinaplos-saplos ko ang buhok niya. Kahit naiinis ako kay Almira, hindi pa rin tama ang ginawa ni Rafael na pagbato sa kanya. Dali-daling pumasok ako sa banyo at tumarap sa salamin para sipatin ang ilong na binato ng anak ko ng laruan kanina. Shit! Napamura ako na makitang pulang-pula ito pero mabuti na lang at fully healed na ito at hindi pumaling. Lumabas ako ng banyo at kwarto. Tumungo ako sa kusina at kumuha ng yelo at inilagay sa ice pack. Humiga ako sa couch at inilapat sa ilong ang ice pack. Medyo nawawala na ang sakit sa tulong ng lamig. Tumingin ako sa kulay brown na kisame at bumuntong hininga. Sa inis ko kanina ay munti ko nang saktan si Rafael. Buti na lang ay nakapagpigil ako. Hanggat maaari ay ayoko siyang saktan dahil baka lalo lumayo ang loob niya sa akin. Desidido akong kunin siya kay Ryder. Siya na lang ang meron ako. May bumangong inis sa loob ko nang maalala ang nobya ni Ryder na kinikilalang mommy ni Rafael. Nainggit ako sa kanya dahil sobrang lapit sa kanya ni Rafael at malambing pa. Kasalanan ko naman kung bakit malayo sa akin ang anak ko kaya nga bumabawi ako ngayon. Bumuntong hininga ako at pumikit pero agad din akong dumilat nang tumunog ang cellphone ko. Dinampot ko ang bag na nakapatong sa coffee table at kinuha sa loob ang cellphone. Binuhay ko iyon. Tumatawag si attorney. Sinwipe ko ang green button at itinapat sa tenga ang cellphone. Hello, attorney? Pinakinggan ko ang mga sinabi ng attorney ko at napangiti ako. Gumaan ang mood ko sa sinabi niya. Malaki daw ang chance ako na manalo sa laban namin ni Ryder para sa custody ni Rafael. Basta ipagpatuloy ko lang ang pakikipaglapit kay Rafael hanggang sa makuha ko na ang loob niya at siya na mismo ang kusang sumama sa akin. Thank you, attorney. See you on Monday. Malaki ang ngiting ibinaba ko na ang cellphone at pinatay, sabay lapag sa coffee table. Muli akong bumikit na may ngiti sa labi, pero muli na naman akong dumilat nang marinig ang sunod-sunod na katok sa pinto. Kumunot ang noo ko. Baka si Inday na iyan. Oo nga pala, nilak ko ang pinto. Pumangon ako at nilapitan ng pinto. Tinanggal ko ang lock at binuksan ito pero hindi mukha ni Inday ang tumambad sa akin, kundi mukha ni Morwin. May kasama pa siyang 4 na lalaki na sa tingin ko yung mga tauhan niya. Morwin? Anong ginagawa mo dito? Ngumiti siya at lumapit sa akin sabay halik sa akin pisngi. Mabilis naman akong lumayo at itinulak siya sa dibdib. Ano ba? Angil ko sa kanya. Tumawa naman siya. Kumakabog ang dibdib ko sa kaba na makita siya ulit. Hindi ko inaasahan na magpapakita siya sa akin.
Wala akong pinagsabihan na iba tungkol sa pagbabalik bansa ko, maliban sa ilan kong malalapit na kaibigan. Kaya paano niyang nalaman? O di kaya hanggang ngayon ay pinamamanmanan pa rin niya ako? Posible. Ex ko si Maureen. Naging boyfriend ko siya bago naging kami ni Ryder. Mabait naman siyang boyfriend at sunod ang luho ko sa kanya. Yun nga lang, masyado siyang seloso. Lahat na lang pinagsasalosan. Nasasakal ako sa kanya kaya nakipaghiwalay ako. Doon naman pumasok sa buhay ko si Ryder. Magkaiba sila ng ugali. Si Ryder ay mainitin ang ulo at maiksi ang pasensya. Generous din siya pero hindi seloso. Sa gitna ng relasyon namin ni Ryder ay gustong bumalik ni Maureen sa buhay ko. May nararamdaman pa rin naman ako sa kanya pero dahil boyfriend ko si Ryder ay hindi na kami pwede. Sinabi naman niyang ayos lang sa kanya kahit kahati niya sa akin si Ryder. Pumayag naman ako at nagkaroon kami ng lihim na relasyon na hindi nalalaman ni Ryder. Muli lang ako nakipagkala sa kanya nang magbuntis ako kay Rafael. Natatakot akong malaman ni Ryder ang relasyon namin. Baka itanggi niya si Rafael. Kahit na ba nag-alok din si Maureen na aakuin niya ang pinagbubuntis ko ay hindi ko tinanggap iyon. Mas mapapaganda ang buhay ni Rafael kay Ryder. I miss you, babe. Nakangising tura niya. Umirap ako. Ano bang kailangan mo? Lalo lumapad ang ngisi niya. Baka ikaw may kailangan sa akin. Nahihibang ka ba? Ano naman ang kakailanganin ko sa'yo? Mataray na, sabi ko. Wala pa rin pinagbago ang Hudyo. Gwapo pa rin at parang hindi nadagdagan ng edad. Yun nga lang, mas lamang pa rin sa kanya ng ilang beses si Ryder. Nabalitaan ko ang problema mo sa anak mo? Kasalukuyan ka nakikipaglaban kay Ryder para sa custody ng anak niyo. Hindi na ako nagulat na alam niya iyon. Nalaman nga niyang nakabalik na ako eh. Oh, ano naman ngayon? Kumalukip-kip ako. Need help? Nakakatukso ang alok niya. Kung tatanggapin ko yun ay magiging malakas palalo ang laban ko. Hindi rin naman basta-basta si Maureen. Congressman ang daddy niya na kasalukuyan pang nasa pwesto. Pero kung tatanggapin ko ang alok niya ay alam kong may kapalit iyon. Siya pa ba? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ngumisi siya. Kailangan mo ang tulong ko. Kayang-kaya kong tulungan ka para makuha mo ang anak mo. Kay Ryder na iyon. Kaya ko rin ipanalo ang laban nang wala ang tulong mo. Kaya makakaalis ka na. Hindi mo kakayanin ng isang Ryder Buena Vista. Malaking tao yun at maraming koneksyon. Alikabok ka lang sa kanya. Pero kung tutulungan kita, malaki ang pag-asa mo na manalo laban sa kanya.